Official news na po at ito po yung nanggaling mismo kay Coach Aldin Ayo. Ite-trade na nila itong si Shonny Winston. Sa isang panayam dito kay Homer Sison, sinabi nito si Coach Aldin Ayo na mahusay na player itong si Shonny pero hindi siya fit sa sistema. So ibig nitong sabihin ay ite-trade na ito agad. Marami ang nagulat dito sa balitang ito. Kung inyong matatandaan, actually kahapon lang sinabi na natin na nag-report ng mga insiders kabilang na itong si Snow Badwa na itong si Shonny Winston nagiging problema raw sa Converge dahil hindi nga daw fit doon sa sistema pinapairal nila. At ito ngayon ang nangyari. Si Coach Aldin Ayo na mismo nag-confirm na ite-trade nga nila ang nasabing player. Marami ang nagulat dito dahil sabi nga nila kung hindi man fit sa sistema, halos ilang conferences pa lang ang nilalaro dito si Shonny Winston, dapat daw binigyan pa ng pagkakataon. At baka naman daw mabilang na naman ito sa mga ilang pang questionable trades na ginawa ng Converge kung inyong maaalala. Ang dami na nilang pinakawalang mga mahuhusay na players, sila Abu Tratter, Maverick Hanmisi, Jeron Teng, ito sila Rapi Herndon, RK Ilagan, Mike Di Gregorio, ang dami na David Morel, si Tyrus Hill, ang dami na nilang pinakawalan at yung iba nga wala pang kapalit, katulad dito si Jeron Teng at si Maverick Hanmisi. So ngayon marami nagsasabi na hindi na nakapagtataka kung ang San Miguel Beer at Barangay Ginebra ay mag-o-offer na dito para kay Shonny Winston dahil alam natin na parehong nangangailangan ng point guard itong San Miguel at itong Barangay Ginebra para i-upgrade yung kanilang lineup. Kaya sigurado na mag-offer na ang dalawang yan para makuha ang serbisyo nitong si Shonny Winston. Hindi na rin siguro nakagugulat kung ang TNT susubukan ding makuha itong si Shonny Winston para pampalit na dito kay Mikey Williams at pwede nang manatili si Robert Bolick dito sa NLEX Road Warriors. So abangan na lang natin kung saan mapupunta si Shonny Winston at kung sino ang hihinging kapalit ng Converge para sa nasabing player dahil ito magdedetermina sa kanilang future. Ayon dito sa latest report na lumabas mula sa insiders, itong si Wami Tiongson ay paalis na ng Terra Firma at ito ay lilipat na sa ibang koponan. Malamang daw sa San Miguel Beer din ito mapunta. Ang tanong na lang ay kung sinong papalitan. Malamang dyan itong si Simon Enciso o baka si Kitty Menes o si Chris Ross. Ang maliwanag dito, ito si Tiongson, nung ito'y pumirma ng extension dito sa Terra Firma, ito ay para umalis sa iba at mapunta sa ibang team. Katulad nung nangyari noon kay Mac Bello, binigyan ng contract extension ng Blackwater, maximum contract, pero in the end ang sumalo ay ang NLEX. Ganyan din ang nangyari kay Calvin Abueva, binigyan ng max contract ng Phoenix at napunta dito sa Magnolia, at si Wami Tiongson ganito rin ang mangyayari. Max contract ang binigay ng Terra Firma at ito'y ginawa nila dahil mapupunta siya sa San Miguel Beer. Patagal lang napapabalita na itong si Tiongson mate-trade, either dito sa San Miguel o sa Barangay Ginebra. Pero nung napunta itong si Maverick Hanmisi dito sa Gene Kings, hindi na kinailangan ni Coach Tim Cone itong si Tiongson. So malamang sa San Miguel Beer nga ito mapunta ngayon. Ang tanong na lamang ay kung kailan. Hindi natin natitiyak kung ngayong conference na to o baka next season na. Kasi syempre kagagaling lamang sa championship ng San Miguel at baka hindi pa nila gustong galawin yung kanilang lineup. At titignan din syempre ng SMB kung magiging injury-free itong si Terence Romeo. At ito makakapag-determina kung ano magiging rotation nila dito sa kanilang point guard. As it is kasi, ang San Miguel madalas na ginagamit na point guard si Jericho Cruz dahil itong tatandaan ninyo dito sa Commissioner's Cup na injure pareho. Itong si Terence Romeo at si Simon Enciso. So halos walang point guard na nagagamit ng SMB. Yan siguro ang dahilan kung bakit gusto nilang kunin itong si Wami Tiongson. So abangan na lang natin kung sino ibibigay na kapalit ng San Miguel Beer. Pero either si Enciso or si Chris Ross yan. At ang sabi ng iba, mas malamang si Enciso dahil si Chris Ross assistant coach na rin ng SMB. Posible kaya na itong Meralco Bolts ay magpalit na ng coach. Iyan ngayon ang usap-usapan dahil medyo hindi maganda ang nagiging laro nitong Meralco ngayong conference na ito. Actually, kapapalit lamang ng Meralco ng coach. Kung inyong matatandaan, kailan lang nag-assume itong si Luigi Trillo kapalit ni Norman Black. Pero ngayon parang hirap na hirap itong Meralco na manalo. Actually, may mga nagsasabi na hindi naman totally pwedeng isisi kay Coach Luigi Trillo dyan dahil maraming nangyayari dito sa Meralco na nakaka-apekto. Unang-una na dyan, ito ang sitwasyon dito kay Chris Newsome. Dahil si Chris Newsome magiging unrestricted free agent pagkatapos ng conference na ito. So, syempre, hindi certain ang future niya dito sa Meralco at marami nga nagsasabi na kapag nag-expire ng kontrata ni Newsome, lilipat ito sa ibang team. Malamang daw sa Barangay Ginebra, yung kanilang karibal.
So pinag-iisipan ng Meralco na i-trade na itong si Newsome bago mag-expire yung kontrata niya para at least meron silang makuhang kapalit. Ngayon naman yung ibang team hesitant na kunin si Newsome dahil baka ito ay tumanggi na pumirma ng long-term contract dahil ang gusto mapunta sa Barangay Ginebra. Ang Ginebra naman, syempre, hindi yan makikipag-trade siguro sa Meralco dahil iintayin na lamang nila na matapos yung kontrata nito. So iyan ngayon ang pinoproblema nitong Meralco Balls kung ano ang gagawin nila dito kay Chris Newsome. At syempre, hindi rin natin masasabing totaling walang kasalanan dito si Coach Luigi Trillo dahil syempre, sa bandang huli, yung coach pa rin ang pumipili ng mga plays na gagawin, yung mga players na ilalagay. At kung numbers lang pag-uusapan, okay naman yung statistics ni Chris Newsome. So tignan natin kung ano ang gagawin dito ng Meralco para masyado pang maaga para palitan agad ito si Coach Luigi Trillo. So baka after this conference pa magkaroon ng pagbabago. Actually, hindi rin sa Meralco, maski dito sa Index, ang balita baka magkaroon din daw ng coaching shuffle at ilagay si Jong-Wee Chico kapalit ditong si Frankie Lim. May mga kumakalat ngayong spekulasyon na baka itong strong group daw ay sumali dito sa PBA. Ang strong group, syempre yan yung team na pinaglaruan ni Dwight Howard dito sa Dubai Tournament kasama to si Andre Robertson at yung iba pang mga dating NBA players pati na itong mga naglalaro ngayon dito sa Japan B-League natin. Ang sabi ng iba, posible dahil kung budget lang pag-uusapan, kaya ng strong group na magtayo ng team dito sa PBA. O si Dwight Howard nga, tsaka yung ibang NBA players, kaya nilang bayaran. Ano pa kaya itong mga players dito? Pero syempre, medyo meron tayong kailangang pag-isipang mabuti dito. Unang-una, kung ang strong group ay magtatayo ng team dito sa PBA o bibili ng prangkisa, hindi niyan obviously pwedeng gamitin yung mga NBA players na nakikita natin nando sa lineup nila. Ito sila Kevin Kiambao, itong mga iba pang mga players na galing Japan P-League, hindi nila magagamit yan sa PBA. Siyempre, ang magagamit nilang players yung magagaling sa draft o di kaya naman ay kung magkaroon ng dispersal kung sakaling magtayo sila ng bagong team o di kaya ay kung bili nila for example itong Northport, Terra Firma, Blackwater o kung sino pa mang team dito sa PBA. So abangan natin kung ano ang gagawin nitong Converge o nitong strong group kung sakali nga na sila ay sumali dito sa liga. Actually maraming mga teams na nababanggit dyan. Pero siyempre, matindi requirements. Unang, malaking gastos para magtayo ng team. Pangalawa, kailangan ding isipin itong tinatawag nating strong group kung sila ba ay magiging fit dito sa PBA. Dahil siyempre, alam natin yung mga coaching staff niya sanay doon sa laro sa FIBA. At siyempre, kung ikaw maglalaro na sa PBA, hindi ka na pwedeng sumali dito sa mga ibang tournaments katulad sa Dubai. At kailangan maging long-term commitment yan. At least 5 years yung commitment mo dito sa PBA. So, kailangan natin tignan kung itong strong group talaga ay handa na maging committed ng ganyang katagal dito sa liga. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay JJ Boom, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Joseph Pineda, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, kay Ronald Barbosidad, Jonel Alagon at Celino Valles family, Donel Santiago, Rico Olarte, kay John Mark Cantos, John Ray Mark Isuela. Binabati din natin ang ating taga-subaybay na sila Luis Alon, pati na si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas at ang iba pa nating mga taga-subaybay.